Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo sa unang 5 minuto ng isang pagkalat ng zombie? Ito ay isang tanong na pakiramdam mo ay nabibilang sa isang pelikula, hindi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit sandali lang, isipin natin ito. Nagising ka sa isang normal na Huwebes ng umaga. Ang araw ay sumisikat sa iyong bintana. Kinuha mo ang iyong telepono upang tingnan ang balita. Ngunit ang mga balita ay kakaiba. Hindi sila tungkol sa politika. Hindi sila tungkol sa showbiz. Dumarating ang mga ulat mula sa mga pangunahing lungsod. Mga biglaan at hindi may paliwanag na mga gawa ng agresyon. Ang mga tao ay kumikilos ng kakaiba. Ang mga tao ay kumikilos ng marahas. Walang mukhang makakapigil sa kanila. Ang mundo na alam mo ay malapit ng magbago. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula ngayon. Ang mga unang ulat ay magiging nakakalito. Habang nanonood ka, mararamdaman mong ito'y iba. At ang tanong mo, totoo ba ito o kalokohan lang? Habang lumalabas ang unang araw ng pagkalat, ang gulat ay nagiging takot at kaguluhan. Ang dating ugat ng komersyo at buhay, nagiging baradong ugat ng kamatayan at trapiko. Mga tao, desperadong tumatakas. Guguang takip ng sibilisasyon. Sigawan, basag na salamin, patuloy na ugong ng mga sirena. Sa siksikan sapat ang isang kagat, isang sandaling kapabayaan. Mabilis kakalat ang sanhi, virus man o hindi. Ang mga matay malabo, ang galaw pabigla-bigla at agresibo. Ang kilala mo'y napalitan ng walang isip na mandaragit. Ulit-ulit ito, milyon-milyon. Papalit ang komunidad laban sa sarili. Maling impormasyon kakalat ng mas mabilis kaysa impeksyon. Social media, koneksyon, pero punang takot at panlilinlang. Kanino ka magtitiwala, gobyerno, balita, o kapitbahay sa pinto? Bawat desisyon puno ng panganib. Sa 24 oras, hindi na makikilala ang mundo. Sa loob ng isang linggo, guguho ang pundasyon ng ating lipunan. Ang inaakalang normal ay titigil sa paggana. Ang mga serbisyo ang unang mawawala. Babagsak ang power grid. Lulubog sa dilim ang mga rehiyon. Hihinto ang bombang tubig. Wala nang lumalabas sa gripo. Mawawala ang internet, pati mga linya ng telepono. Mapuputol ang huling koneksyon sa labas ng mundo. Ang kakulangan ng mapagkukunan ng pinakamalaking banta. Gutom at uhaw, lumalabas sa mapanganib na lansangan. Ang desperasyon, sumisira ng moralidad. Mawawala ang kamay ng batas, hindi makapanatili ang pulisya. Ni militar ay hindi mapipigil ang kaguluhan. Sa power vacuum, lalabas ang pinakamasama kahit sa mga buhay. Ang psikolohikal na epekto, matinding stress, bangungot, at katahimikan na nakakabingi. Kaya kritikal ang pangkaisipan at emosyonal na katatagan tulad ng pisikal. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagsuko ay hindi opsyon. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa malinaw, kalmado at mapagpasyang pagkilos. Unang hakbang, siguraduhin ang iyong agarang kapaligiran. Ito ang iyong personal na kuta, patibayin at barikadahan. Gamitin ang mabibigat, matitigas na bagay na meron ka. Gawing mahirap mapasok ng buhay o undead. Maghanda ng go bag para sa bawat isa. Tubig, pagkaing hindi madaling masira at first aid kit. Kasama ang mga gamot na reseta, ilaw, baterya at kopya ng mahalagang dokumento. Paghahanda, unang linya ng depensa. Suriin ang supply at magsimulang magrasyon. Bawat patak, bawat lata mahalaga. Kolektahin at linisin ang tubig ulan, magtanim kung maari. Kaligtasan ay hindi solo, may lakas sa bilang. Patibayin ng magkasama magbantay at manatiling may alam sa emergency broadcast. Humuhupa ang unang shockwave, may bagong realidad. Sira ang mundo, ngunit hindi nawawala. Hindi basta muling pagtatayo, pagliha ng bago. Susi ang kolektibong katatagan at pagkakaisa. Komunidad na itinayo sa tiwala, kooperasyon at pagtutulungan. Duyan ng bagong sibilisasyon. Disiplinadong gawain, pagsusuri ng kuta, pagrasyon, pag-aalaga, pagbabantay. Bawat hamon na nalampasan, mas lumalakas tayo. Sa bawat karahasan, may kabutihan, kabaitan, sakripisyo, tahimik na kabayanihan. Ang empatiya ang naghihiwalay sa atin mula sa halimaw. Panghawakan at alagaan ang kabutihang iyon. Kaligtasan equal pananatiling buhay dahilan upang mabuhay. Malungkot man ang hinaharap, laging may pag-asa. Nagtagumpay ang sangkatauhan noon. Magplano, magtulungan, huwag sumuko. Manatiling kalmado. Maging handa. Tulungan ang isa't isa. Sama-sama babalik tayo sa liwanag.